Ano 'tong marginal rate of transformation? Ito raw yung gaano karaming goods yung kailangang matigil ma-produce para makapag-produce ka ng extra unit ng ibang goods. So, ibig sabihin, ilang units yung kailangang matigil ma-produce para makapag-produce ng nag-iisa o extra unit ng ibang goods. Yun yung marginal rate of transformation. So, yun yung mga, kasi di ba yung marginal rate of substitution, yun yung, ito bang isa-substitute mo, kasing ganda o kasing kalidad ng original. So, yun yung mga economic concepts na two of the economic theories na applicable sa technology na pwede nating i-apply sa IT tsaka sa lalo na itong marginal rate of transformation. Actually silang dalawa, but mas evident kasi yung marginal rate of substitution. So yun lang, kasi maaaring napag-aralan nyo to sa economic subject nyo sa college, pero baka hindi nyo lang iniintindi kasi yun yung lagi sinasabi ng isa kong teacher na si Sir Rio, baka for passing purposes lang, makakomply ka lang dun sa subject. Hindi natin alam yung iniiwang mga lessons na yun, kung re-reviewin natin at titignan natin ng mas malalim, which is lately lang natin na-realize, may ganun pala. At yun din yung sinasabi ko na yun yung mga bagay na kailangan mong idagdag. Okay? Yun yung mga bagay na pinag-aaralan mo na dapat constantly nasa'yo. Kung ikaw ay COMSCI o IT grad o computer engineering grad, kasi baka iniisip mo program, software, hardware, operating system, puro yun ang nasa isip mo parati. Algorithm, automata, puro ganun ang nasa isip mo parati. Pero yung mga bagay na yun, anong tinatranslate nun in general? Pag sinabi ng administrators mo o ng bosses mo o ng mga boss mo, tigil mo na yung pagpo-produce o pag-create ng hardware na yan. Bakit? Two things. Marginal rate of substitution or marginal rate of transformation. So yun yung hindi nyo alam. Yung mga decision makers, meron niya economic theories na tinitignan. Okay? Yun. Kasi when you talk about public good, meron tayong tinatawag na benefits principle. So, ano yung sinulat ko na benefit principle. Tingnan natin Ayun. Benefit principle. Taxes for public good expenditure on a politically revealed willingness on the ability to pay. So, ibig sabihin, yung benefit principle is kung willing kang magbayad. Yung mga taxes na kinukuha sa'yo dahil willing kang magbayad. So, yan yung tinitingnan ng mga companies, yung economic situation ng isang country o kung saan sila mag-i-invest. Kung good investment destination ba yung isang country. Yun yung mga economic theories na dapat nating alam. Yung public benefit, yung marginal rate of substitution, at saka yung Lindell tax and Lindell equilibrium. Yung Lindell tax is yung form ng taxation based on yung kung anong satisfaction o anong silbi ng isang good sa'yo. And then yung Lindell equilibrium, naka-base yun under the Lindell tax o Lindell taxation. So, yun yung mga bagong things na natutunan natin ngayong araw na to. So, yun lang po.